Breaking news, matapos isinagawa ang isang napakalaking pag-atake ng puwersa ng Amerika sa Houthis ng Yemen na kung saan kumitil ito ng 80 katao. Ngayon ay nagsagawa na naman ng pinakabagong pag-atake ang puwersa ng Amerikano sa port ng Hodeidah malapit sa Red Sea. Magkaparehas naman ng sinasabi ang Houthis at Amerika sapagkat sa isang operation lamang umabot sa 80 Houthi targets in Yemen ang winasak ng puwersa ng USA. Ayon sa ulat, ang talagang napuruhan sa naturang operasyon ay ang capital city nito na Sanaa, Hodeidah at ang Amran. Ang mga lugar na ito ay kontrolado ng Houthi at dito nagtatago ang maraming opisyal ng naturang militanteng grupo. May mga nasawi kaya sa naturang pag-atake ng Amerika? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay araw ng Lunes, April 21, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong pag-atake ng puwersa ng Amerika sa Houthis ng Yemen. Kung nakasubaybay ka sa ating mga nakaraang ulat, nitong nagdaang araw mga kaibigan, ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang puwersa ng Amerika sa Houthis ng Yemen na kung saan pumitil ito ng 80 katao at 171 ang sugatan. Ang iba rito ay napakalubha pero nangako si President Donald Trump na hindi raw iyon ang pinakahuling pag-atake ng puwersa ng Amerika sa mga militanteng grupong ito hanggang sa maubos ang Houthi o hanggang sa ito ay sumuko na. At eto na nga, kakapasok lang na balita na ang puwersa ng Amerika ay nagsagawa ng fresh attack sa militanteng grupo sa Yemen. Ayon sa Houthi, may 3 lugar ang nagtamo ng napakalaking damage. Ito nga yung Sanaa, yung Hodeidah at ang kanilang port at ang Amran. At kumalat ang balita mga kaibigan na iniulat ng Al Arabiya, pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo, na ang talagang target pala ng Amerika ay ang kanilang paliparan at mga daungan. By the way mga kaibigan, ipapakita muna natin sa inyo ang ating mga pruweba sa balitang ito dahil alam naman natin na sa mundo ng social media ay talagang maraming investigador na mga viewers. Yun bang kahit na meron ka ng mga pruwebang ipinakita ay sasabihin pa rin ng ibang mga tao lalo na't kung pumapanig sila sa mga nasasagasaan? Hindi totoo ang balitang iyan. Gawa-gawa lang yan ng vlogger ng usapang banal. Well, I don't care mga kaibigan. Basta't ang akin lang ay maipakita ko ang ating mga pruweba na talagang ang ating sinasabi ay may basihan. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng Al Jazeera. Pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Hamas o kahit mga Arabo. At kung iyong mapapansin, 5 oras pa lamang ang nakakalipas buhat nang maiulat ito ng kanilang news center. At isa pa sa ating pruweba mga kaibigan ay ang The Times of Israel. Ngayon, ayon sa mga ulat mga kaibigan, nasa isang operasyon lamang na isinagawa ng puwersa ng Amerikano, 50 Houthi targets ang kanilang winasak. Pero mga kaibigan, ito ay isinagawa lamang sa loob ng isang gabi. At mula noong March hanggang ngayon mga kaibigan, kung ating panunuurin ang mga balita, halos araw-araw ay nagsasagawa ng malalaking pag-atake ang Amerika sa militanteng grupong ito. Nangangahulugan ito mga kaibigan na seryoso si President Donald Trump sa kanyang kampanya laban sa Houthis. Ayon kasi kay President Donald Trump, hindi niya ito ihihinto hanggang sa mangako ang Houthis na hihinto na sila
sa kanilang pag-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden. At kung hindi ay mauubo sila maliban na lang kung sila ay susuko. Maraming mga eksperto ang nagsasabi mga kaibigan na napakalaki ng problema ng Houthis ngayon sapagkat kinakaharap nila ang United States of America at maliban pa rito ay tumutulong pa ang gobyerno ng Yemen sapagkat ang gobyerno ng Yemen mga kaibigan ay nagtipo na ng libu-libong mga soldiers upang labanan mismo ang militanteng grupong ito. Ayon sa mga eksperto, malamang ay nakikita na ng gobyerno ng Yemen na ang militanteng grupo na tinatawag na Houthi ay pahinang-pahina na dahil sa mga serye ng pag-atake ng Amerika. Kaya marahil ay iniisip ng Yemen na ito ay isang napakagandang opportunity lalo na nangako ang Amerika na susupply sila ng mga armas para sa mga Yemeni soldiers at sila na raw ang bahala sa aerial attack. Ngayon, ang tanong, sa 50 targets ng Amerika sa Houthis ng Yemen, meron kayang mga casualties? Ayon sa ulat mga kaibigan ng The Jerusalem Post, mismong ang Amerika ang nagsabi na wala raw casualties na naitala sa naturang pag-atake. Pero marami ang nagdududa tungkol sa sinabi ng Amerika na wala raw casualties sa kanilang pag-atake sapagkat paano nga magkakaroon ng tala ng casualties gayong ang balitang ito ay bagong-bago pa lamang. Marami pa ang naghihintay sa pahayag na bibitawan ng Yemeni Health Department kung ano nga ba ang resulta sa naturang pag-atake. Nabigla raw ang Houthi sa pag-ataking ito sapagkat ang mga fighter jets na ginamit ng puwersa ng Amerika ay mahirap ma-detect. Ayon sa mga nakasaksi, bigla na lang daw silang nakarinig ng tunog ng mga eroplano at ilang sandali lamang ay narinig ang mga malalakas na pagsabog. Dagdag pa ng mga nakasaksi ay mga segundos lamang ang pagitan nang marinig ang unang pagsabog at nangyari ang mga pagsabog sa iba't ibang dako ng Yemen. Nabahala naman ang United Nations Secretary General na si Antonio Guterres. Tinutukoy nito mga kaibigan ang ginagawang sunod-sunod na pag-atake ng Amerika sa Yemen. At hindi rin nakalagpas mga kaibigan ang ginagawang pag-atake ng Houthis sa Israel na gumagamit ito ng mga missiles at drones. Dagdag pa ni Antonio Guterres ay lubhang delikado ang ginagawa ng Houthis. Nanawagan na rin ang United Nations na irespeto ang international law at international humanitarian law na naglalayong protektahan ang mga sibilyan. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Houthis ng Yemen sa mga sunod-sunod na pag-atake ng puwersa ng Amerika? Ang kasagutan sa tanong na iyan ay isa sa ating mga tututukan sa channel na ito. Kaya kung gusto mong maging updated sa mga pangyayaring ito at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFWs na nasa Israel, kumusta po kayong lahat dyan? Mag-ingat po kayo ha. And of course, sa Lebanon, mag-ingat din po kayong lahat dyan mga kaibigan sapagkat merong mga paminsan-minsan na isinasagawang pag-atake ang Israel kontra Houthis sa inyong lugar. Sa Kingdom of Saudi Arabia, kumusta kayong lahat dyan? Sa UAE, sa Egypt, sa United States of America, Canada at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!